mainit na mainit pa rin ang balita, mga bossing, patungkol sa impeachment ni VP Sara. Ayun, oo. At syempre, ngayon nga, medyo napaso ata dito, mga partners, yung mga kongresista. Dahil ang pagkakaakala ata nila, kahapon na kahapon din, may impeach si VP Sara Duterte. Naloko po sila. Dahil ngayon, parang nakasalalay dito kasi yung kanilang kandidatura ngayong 2025 election. At maraming galit na galit sa ating mga kababayan dito sa mga kongresista na pumirma pabor sa pag-impeach kay VP Sara Duterte na wala namang mabigat or matinong kadahilanan or grounds man lang para i-impeach si VP Sara Duterte. So now, para sa akin nga, katulad ng nasa vlog ko kanina, naloko itong mga kongresista ang pumirma dahil dito sa impeachment na ito dahil na parang nasira yung kanilang kandidatura dahil ngayon, paano sila iboboto ng kanilang mga constituents kung sumusunod sila doon sa utos na hindi naman karapat-dapat at mali at hindi talaga sumunod sa tamang proseso itong impeachment na ito. Ang sabi nga ni Professor Malotikia, this is legal but the process for impeachment hindi po nasunod dyan mismo sa House of Representatives, mga partner. And alam natin na pinupolitika lang talaga. Yan. Katulad din ng sinabi ng napakahusay na si Attorney Sal Panelo, itong itong impeachment na ito, hindi naman ito magtatagumpay bagamat malaking kasiraan ito sa pagkatao ni VP Sara. Siyempre, sabi nga nila, kung ikaw ang pinakamalakas, ikaw ang unang-unang sisirain. Yes. Kaya mag-ingat ang lahat ng mga kakandidato sa 2028 dahil kung ito ay kayang gawin sa mga Duterte, siguradong kayang-kayang gawin din ito sa inyo pero hindi matitinag ang mga Duterte, partner. Yes. Merong statement ang aking kumparing si Mayor Basti Duterte. Ang sabi niya na ang isang hayop na nako-corner kahit gaano kabait, nagiging matapang yan. Tama naman. Oo. Parang katatapang nila ngayon. Hindi ba? Kaya talaga, mga bossing. Jay Guevara, anong iyong update tungkol dito sa impeachment complaint na ito? Yung napakaganda rin nung kinahinatnan. Pero hindi maganda yung impeachment, Yung naging yung naging resulta. Maaga pa lang, nakilala na natin. Nakilala natin yung mga hudas sa mga Duterte. Kasi, hindi lang sa mga Duterte. Hudas sa demokrasya. Yun, yan pa, Kasi, nagulat tayo ngayon, kada scroll mo sa Facebook, puro mga dati yung 215 na mga congressman, na yan, 230 na daw, mga partner, 230. 230, kahit mag 300 pa kayo, wala kami pakialam dun eh. Wag, pag 300, lahat na yun. Pag si Pulong, yan. Kasi, ano na ba yung kasama na ba? 380. So dito kasi, talagang hindi lang pala talaga si Amy Marcos ang mangga. Kundi pati pala tong mga to. Mga nagpatulong pala, todo sip-sip pala to sa mga Duterte noon. Yes. So pinakinabangan nyo rin pala mga Duterte. Napakarami. Oo. At dito nga, yun nga, nalaman natin kung sino yung mga udas, kung ano yung mga yung mga tinatagong sikreto ng mga congressman, at nadagdagan nga ang mga congressman na lifestyle check. Yes. Oo, nadagdagan sila. Sobrang dami na nila ngayon. Kaya nga, talagang tas may mga, may mga balita, na, ewan ko kung totoo po ito, pero balita na, biro mo, 150 million bawat pirma? Kada ulo. Grabe, no? Ibang klase. Ikaw, Bustada, anong gagawin mo sa 150 pesos? 150 million. Kung anong gagawin ko, mabilis lang maubos yan eh. Kasi pag nagkaroon ka ng cancer, pag nakarma ka, wala, hindi mo magagastos yan. Hindi mo madadala yan sa Hindi mo madadala sa kabilang hukay, sa kabilang buhay. Sa impyerno lalo, walang pera ron. Yung tipong nabubulok na yung katawan mo sa loob, pero buhay ka pa. Kaya sabi nga sa inyo, itong 150 million na kinubra nitong, kung totoo to kasi kumakalat sa social media, itong 150 million na kinubra nila,
yaan po ang simula ng ng pagkamalas at pagkagaba nila. Yeah. Dahil may sumpa yung pera na yan. Pinaghirapan ng taong bayan yan. Blood, sweat, and tears Yes. ng mga taxpayers yan. Yes. At Mga isa partner. pa, yung mga, yung mag-inang tulpo. Kasi din sa nakikita natin, sabi ko, patay, damay na naman dito si Ben Tulpo. Oo. Kawawa, alam mo ko, naawa ko kay Ben Tulpo. Kahit Kasi din ako. wala siyang ginagawa, pero dahil apelyido Dahil, ngayon, yung mga kapatid, tsaka yung mga hipag, pamangkin, mga satanas. Tapos sa kanya Siya napuputok. nadadamay. Ang pinakamasakit pa dito, sa kanya bumabagsak lahat ng lahat. Kasi parang siya yung sumbungan Halimbawa, ganito, Ben Tulpo, yung kapatid mo si Rapi, ginawa tong ganito, ano masasabi mo? Si Erwin naman, ganun din. Sa kanya lahat sumbungan So, walang Pero nakakawa lang yung tao. pero ako mga partner ito, itong pagpirma nila sa impeachment kay BP Sara, hindi ito nangangahulugan na may kasalanan si BP Sara sa atin, sa taong bayan, at may kasalanan sa batas. Alam mo, nakikita ko dito, pumirma sila dito dahil wala sila napapakinabangan kay BP Sara Duterte and wala na si PRRD sa katungkulan na dati ay hinihimod nila yung wet poo. Ngayon, wala na silang pakinabang sa mga Duterte, nakikinabang sila dito sa kasalukuyan. Kaya, syempre, sino ang kanilang papanigan? Abay, bilyon-bilyon ba naman? Milyon-milyon ang yung papakinabangan. Talagang kakapit ka dito sa pantalayan. Kaya lang, ang problema dito, yung credibility nasisira. Kung mayroon pa silang ganon. Pero parang tingin ko dito, wala na silang pakialam sa credibility. Kasi iniisip nila dito, pag binigyan natin ng pera ang mga Pilipino, boboto tayo niyan. Ganyan po tayo niloloko ng mga politiko. Kaya, yung mga politiko na magbibigay sa inyo ng limpak-limpak na salapi, kunin nyo. Galing din naman sa inyo yan. Pero iboboto nyo yung nakakatulong sa inyo, nagpapaangat ng buhay ninyo, at hindi yung pinapahirapan ng buhay ninyo. Kamusta kaya si ngayon? Sino? Ano kayang pakiramdam ni Franz Castro? Eh, yung tipong tuwang-tuwa siya, tapos bandang hapon, laglag yung panga niya. Wala yan. Talagang nasaktan ng gusto to. Pero mga partner, nakilala natin ngayon kung sino yung mga, sinasabi niyo, yung mga doble cara, yung mga Yan. manggagamit, yung mga Judas, Barabas, Hestas, dyan sa Kongreso. Forever na po ang record na yan dyan sa internet. At kahit ano pang pagpapapangit ninyo sa mga sulat ninyo, kasi yung iba, halos hindi na basahin halos hindi na maisulat yung mga pangalan sa hayaan ng mga hayop na ito kita mo yung mga sulat nila, ang papangit na para lang hindi makilala yung mga pangalan nila. Pero habang panahon na yan, nandiyan dyan, at lalabas yan. Yes. Sa tuwing magkakaroon tayo ng pagpili ng mga iboboto natin. Lahat ng mga Pilipino worldwide, nakita ang mga pangalan na ito, at bawat Pilipino may mga kanya-kanyang mga distrito yan. Yes. Kilala nila kayo. At yung mga nakakakilala sa inyo, may mga kapamilya yan dyan sa mga probinsya ninyo. Nako. Darating ang mga panahon, lahat ng mga inani ninyo sa pagpirma dyan, aanihin yung lahat yan. Mawawala kayong lahat sa posisyon, kayong lahat ay mawawala sa sirkulasyon, hanggang sa mademanda pa kayo, baka masilip pa yung mga tagong yaman ninyo. Sa ngayon, i-enjoy nyo yan. Dahil darating ang panahon, mauubos lahat yan. And mga partner, itong mga pangalan na ito, nako, tatandaan nyo ito. At saka yung mga hindi pumirma, marami rin mga hindi pumirma pero meron dun sa mga hindi pumirma, katulad ni Nograles. Ako Bicol. Ako Bicol, Si Ako Bicol, Saldi ko. Pumirma, kasama nga sa magiging panel yan, panel panelist yung kasama niya sa Ako Bicol Kaya wag nyo lang lokohin ng tao. Ito pang Migs Nograles na alam naman natin, kahit hindi naman pumirma yan, kasama yan sa mga yan sa mga nakikinabang kung ano man ang biyayang nanggaling kay Satanas. May sinabi Di ka ba? kanina, doon sa makialam, yung buwisita? Si Busita. Si Busita. Hindi rin po na pumirma yun kasi meron daw meeting. At saka sino pa ba mga hindi pumirma? Yung Erwin Tulpo. Si Erwin Tulpo, hindi daw pumirma, mga bossing, dahil siya daw ay siguradong mananalo at siya ang magiging isa sa mga huwes dyan sa Senado. Pagkadating ng nek-nek mo. Hindi mo nga alam na hindi babasahin ng yan
hindi babasahin sa plenaryo ng Senado yan. Yes. Pinirmahan nyo yan umaga Tapos sasabihin mo na, ako ang magiging, paano kung halimbawa, tinakil na ngayon yan? Yes. Hindi ka pa senador Tapos Hindi. sasabihin mo, hindi ako pumirma kasi ako magiging judge balang araw. Ang ibig niya sabihin, iboto niya siya, partner. Iboto niya siya para maging senador, para tatalakayin niya yan. Pero engot din Sinungaling kasi Sinabi okay niya lang yun. sana. Okay lang sana, partner Kung hindi ako pumirma dyan, kasi alam ko na hindi yan matatakil ngayon. Ayan. Yan ay pagbago ng Senado at may mga bago ng mga senador, sila yung magsisilbing mga huwes Yes. dyan sa impeachment court. At kung mananalo ako, isa ako doon. Yan. Kaya hindi ako pumirma. Nek mo. Yun ang ibig sabihin noon, partner, iboto nyo daw siya. Para pag nandun na siya sa Senado, siya ang isa sa mga mag-approve or kikilatis dito sa pag-impeach kay BP Sara Duterte. So, ibig sabihin, kailangan nyo muna siyang iboto para pag-usapan niya itong pag-impeach kay BP Sara Duterte. Ito nga, ginagawa nilang mangmang ang mga tao, mga kapatid. Kahit gaano pang kapangit ang pagpirma-pirma nyo dyan, ang mga tao, lalo-lalo na sa social media, ay hindi nyo na malalangan. Kahit nga papangit ng pirma ninyo yung mga picture nyo, nandun, kilala pa rin kayo. At tinakil ko yan sa aking channel, mga partners, no? Yung mga pumirma at hindi pumirma. At ang title ko nga dyan, naloko sila. Dahil sa pagpirma na ito, naging alanganin yung kandidatura nila ngayong 2025. So, it's a prank nga ito, partner, yung impeachment. Kasi akala nila, may impeach na nila si BP Sara that day. Yung isang congressman na taga Davao del Sur. Ayun. Nako po, galit na galit ang mga taga Davao del Sur. Yung mga poster niya doon, Pinagbabaklas. Oo. Pinagwawarak. Ganon ang epekto pa, mga partners. Noong pagpirma nila sa impeachment ni BP Sara Duterte, kahit paikot-ikutin natin ang istorya, napakarami pa rin ng supporters ng mga Duterte. Kahit sabihin pa yan ni Gadon na 5 million lang daw ang supporter ng mga Duterte. Ito talaga, ito yung BO-BO talaga na sa bagay, nawala nga siya sa pagkabugado. Ito BO-BO talaga. Nakakatawa tong mga to, no? Tingnan mo si Erwin. Gagamitin mo pa yung Duterte para manalo ka. Di ba? Kasi Grabe kaya hindi niya sinabi kaya hindi yan pumirma. Bukod sa alam naman natin na nakatanggap na rin ng mga biyaya yan. Kaya hindi yan pumirma kasi umaasa yan. Pero ang Na ganda. buboto pa rin sa kanya yung mga nabubudol niya na mga Duterte supporters. Pag nagkaaso ulit ako, ito papangalan ko. Rich. Rich Sylvester, no? Pag nagkaroon ulit ako ng bagong aso. Ang ipapangalan ko, Rich. Ito mga partner, may sinabi naman si BBM. Wala daw siyang kinalaman dito. Wala ka naman talagang alam. Lahat sa Bagyo nga wala kang alam Lagi ka na lang walang alam. Pero dito ako hindi naniniwala na wala kang alam dito. Nek mo. Actually nakahon ka ng Iglesia ni Cristo doon sa statement mo Yes. Pero huling-huli ka dito sa binitawan mong salita na sinabihan daw niya yung anak niya na it has begun. So support it. So Yes. ibig sabihin, wala na bang ibang paraan? Pwede mo naman sabihin sa anak mo na do not support it because it's divisive. Kung yun talaga yung gusto mo, Yes. Pero dahil dahil sinungaling ka talaga at bubudol kayong mag-ama, ganyan ang ginagawa ninyo. Hanggang sa huling pagkakataon, magsisinungaling pa rin kayo. Huling-huli na kayo sa akto, nagsisinungaling pa kayo. Ayaw mo sa impeachment pero anak mo yung nanguna. Yes. Kasi nung una sinisisi natin si Garin Kasi ang unang kumalat si Garin daw ang nagngangalap ng pirma. Pero ultimo si Garin, medyo kinabahan din siya kasi Yes. hindi yun maganda para sa kanya, partner Oo. Alam ni Garin yan, ilang administrasyon nandiyo dyan si Garin. Alam Yes. ni Garin kung gaano kalakas ang mga Duterte. Yes. At gaano katindi ang clamor ng mga tao at pagmamahal ng tao sa mga Duterte. So, ayaw niyang mapunta sa pangalan niya yan, yung siya ang nangangalap ng pirma. Sinabi niya sa kanyang mga live interviews na hindi ako si Sandro Marcos. So, ibig sabihin, mambubudol talaga itong mga Marcos na ito. Correct. Kunyari, hindi suportado yung impeachment, pero in reality, suportado naman talaga nila at yan talaga yung gusto nilang mangyari. Kasi balita ko,
nangangarap din daw maging prime minister itong si Si Sandro eh. At saka yung tsuhin niya kasi tinan nyo kapag ka ang na-impeach ang vice president, yung presidente ang mamimili kung sino ang vice president. Yes. O, at yan na, itutuloy-tuloy na nila yan mga bossing. Pero ang masaklap nito, mamaya niyan, alam mo, demonyo rin yung pinsan mo. Baka mamaya, pag pili mo sa pinsan mo bilang vice president, ipa-impeach ka dahil dyan sa blank items na Yes. pinirmahan mo Oo, delikado ka dyan. Baka mamaya, hindi ka lang hindi ka lang ipa-impeach yan. Baka mamaya, ipalibing ka pa ng buhay niyan. Correct. Oo, kasi alam niyo naman, ang mga satanas yan. Oo. Lahat gagawin yan para sa kapangyarihan at sa pera, Correct, partners. partner. Tama ka dyan, partner, Kasi eto nga ang problema sa atin dito. Talagang nandito na po tayo sa gobyernong mambubudol. Okay? Una-una, ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ayaw daw niya na ipa-impeach si BP Sara Duterte kasi magiging divisive at walang makikinabang ni isang Pilipino dito. Okay? And yun po ang kinatigan naman, pinanghawakan ng Iglesia ni Cristo at inayunan or sinuportahan yung kanyang sinabi na huwag na i-impeach si BP Sara Duterte dahil maraming pera ang gagastusin dyan, magkakawatak-watak ang Pilipinas, masisira ang gobyerno. Pero, at the end of the day, yung palang sinabi yan ni Bongbong Marcos Jr. ay kasinungalingan lang pala. Dahil ngayon pumapayag siya. Kwento lang, mga partners. Sa panahon ni Pangulong Duterte, may mga gabinete siya na pilit na gustong i-impeach si Leni Robredo. Ano yung sinabi ni BP Sara Duterte? Di BP Sara, ni PRRD. Sabi ni PRRD, huwag niyong i-impeach yan. Dahil binoto yan ng taong bayan. Inilagay niya yan dyan. Huwag niyong sirain ang gobyerno. Pero Ang demokrasya. Oo, at ang demokrasya. Etong si Leni Robredo, halos araw-araw na binabanatan si PRRD sa pamamagitan ng kanyang mga supporter, mga vlogger, maging siya mismo. Sinisiraan ang gobyerno ni PRRD noong panahon na yon. Pero ano sabi ni PRRD? Huwag niyong i-impeach yan. Stop it. Pero ito ngayon, nagkukunyari na ayaw niya i-impeach si BP Sara Duterte, pero ngayon, nalalaman natin, mga kababayan, na siya pala mismo ay kasabwat dito. Kasi kung pagbabasihan po natin, itong mga sinasabi niya, huling-huli sa bibig, na siya mismo, if you're going to analyze it, siya mismo ay gusto niya na ma-impeach si BP Sara Duterte. Kasi wala na siyang magagawa. Si PRRD may nagawa Itigil nyo yan. Tinigil nila. Ikaw ang presidente. At hindi ako naniniwala na hindi mo alam dahil lahat ng nangyayari sa gobyerno mo, dapat may approval mo. So, ibig sabihin lang yan, kung hindi mo yan in-approve, di weak ka talaga. Ginagawa ginagawa niyang tanga yung mga Pilipino. Katulad niya, no? Katulad niya. Tsaka ito, yung about kay Sandro kanina, di ba may mga sabi-sabi na parang magiging next pagiging next na presidente o gustong gawing presidente ng nanay niya itong si Sandro, di ba? So medyo hindi pa hinog kasi hilaw pa. Ano pa lang siya ngayon, Jake Cyrus pa lang siya ngayon Hindi pa siya masyadong hinog. Tsaka eto, baka nakakalimot ho tayo kasi medyo nawala na naman ho tayo dun sa issue ng BICAM. Kundi naman totaling nawala. Pero may mas talagang nawala. Talagang binanggit pa to ni Marcos Jr. Na pag-usapan sa Senado yung about sa budget ng flood control. Pero hanggang ngayon, di ba, hindi rin nangyari yun. Sinabi ni Marcos Jr. yun. Marami. Na pag-usap na, hindi kasi yung sa flood control, Boss Dada, sinabi niya mismo na hindi pag-usapan sa Senado. Yung about dyan sa 1.4 billion na pondo dyan sa flood control. Pero ngayon, nawala. Kasi kung matatandaan nyo, may matinding issue nun na biglang natabunan yun. Ay naantay nga natin dati yun So ngayon, eto na naman, nangyari na naman. May ginawa silang, may pakulo na naman sila. Itong impeach na nga to. Tapos pinapaalala ko lang ho sa inyo na baka bigla na naman ho tayong mawala dito sa usapang BICAM issue. Yan ang importante talaga Pero yung sinabi ni BBM na wala siyang alam, alam mo kung totoong wala kang alam, BBM, sa totoo lang,
Dapat lumayas ka na dyan. Ibig sabihin, napaka-engot mo talaga. Takin mo na, anak mo, unang pumirma, tapos wala kang alam. At ang Tapos, masama, no? pinsan mo, yung Speaker of the House. Sinong gunggong ang maniniwala? Ang maniniwala lang, yung mga vlogger, yung mga engot, at saka yung mga followers, yung mga zombie. Dapat pala dyan. At ang ay, masama hindi, ng partner, sorry, Jay. Ang masama ng partner, bago daw pumirma si Sandro, kinausap siya, hiningan siya ng opinion, tapos di niya paano wala alam. siyang alam. Engot talaga eh. Well, naiintindihan natin yung ibig niya sabihin na wala talagang control. Kunyari, walang control ang executive sa legislative. Alam naman natin yun. Pero ang tatay mo kasi, diktador. Yan. Ang tatay mo nun, siya ang executive, siya ang legislative, siya pa ang judiciary. Yan. Kaya siguro ngayon, even without declaring revolutionary government, ginagawa mo na kontrolado mo talaga. Kasi nakita mo kung paano kinontrol ng tatay mo. Kaya yun ang nakita mong pamumuno, kaya yun yung ginagawa mong pamumuno. Kasi sabi nga natin, kung anong puno, siya rin ang bunga. Yes. Kung ano yung leader, ganun din yung mga tagasunod. Kita mo yung mga tagasunod mo, puros mga baluktot ang mga paniniwala. Actually, si Senator Bato nga, may sinabi rin siya na lugi sila dito. Loko-loko daw talaga tong mga congressman. Kasi, mantakin mo, binigyan nila ng last minute na trabaho yung Senado. Responsibilidad. Mag-i-eleksyon, karamihan sa mga senador mangangampanya. So habang sila daw masayang nakakapangampanya, kung nakakubra nga sila, kung totoo man yung balita na nakakubra sila, meron silang pang campaign funds. Lugi itong mga senador. Mantakin mo, matatie up sila dito sa impeachment na to. Correct. 24 sila. Yes. Hindi ba? Tapos ilan sa mga tumatakbo sa slate ni BBM mga natapos na dating mga senador na babalik ulit na mga maging senador. Yes. Hindi ba? Walang hiya talaga. Talagang itong mga senador pinaglalaro kayo ng mga congressman. Yes, planado partner, no? Kasi karamihan sa ngayon, kung mapapansin mo mga partners, yung karamihan sa mga senador natin ngayon ay senador, yung mga incumbent, yung mga tatakbo sa ngayong darating na midterm election. So, eto biglaan pa, walang kaalam-alam ang Senado na bibigyan pala sila ng trabaho nitong mga taga-kongreso. Kaya tama rin naman yung in-adjourn nila at tinapos na nila yung pagtatrabaho diyan sa Senado dahil lugi naman talaga sila dito. Samantalang itong mga kongresista, tinapos nila ng isang araw, makakapagkampanya na sila para sa sarili nila, tapos itong mga senador, hindi nila pangangkampanyahin. Abay, lugi-lugi talaga. Ito kasi siguro ang iniisip nila mga partner. Siguro, may mga ginawa yung tatay, yung senior, na gustong gawin ni Junior, at mayroong mga mangilan-ngilan na ginagawa na niya ng palihim, pero nahalata ng taong bayan. Hindi na mangyayari yun. Ibang era yung sa tatay mo. Wala pang social media noon. Radyo lang at TV ang pinakahawakan ng tao. Hindi na mangyayari noon kasi maraming nagsasalita at maraming vloggers na pumupuna diyan sa mga baluktot ninyong paniniwala at mga baluktot ninyong mga gawain. Kaya nga partner naiisip ko ito talaga yung purpose nito kung bakit pinatawag talaga yung mga vloggers, no? Para patahimikin, i-contempt nila. Hindi ako naniniwala na malinis ang hangarin nila dyan. Kasi meron na tayong, meron na tayong batas. Hindi lang napapatupad na maayos. Or talagang nasasaktan sila doon sa mga vloggers. Kaya nila ginagawa itong panggigipit or gigipitin na naman nila. Hindi nila kayang kontrolin at hindi nila kayang bilhin Yes. Tinatry nilang bilhin pero wala prinsipyo Actually, yun naman talaga ang pinanguhugutan, banateros at ng mga DDS vloggers Tsaka masakit kasi sa ulo itong mga DDS vloggers na to, mga partner. Antitindi. Even the smallest detail, nakikita nila, mga bossing, yung mga detalye ng mga pangungurakot, pangungulimbat at mga kahayupan nitong mga satanas sa gobyerno. Samantala, naniniwala ang COMELEC na hindi maapektuhan ang preparasyon ng poll body kasunod ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, lusot na rin sa Senado ang panukalang batas para ipagpaliban muna ang BARM parliamentary election. Si Margot Gonzales, magbabalita. Tiwala ang COMELEC na hindi maapektuhan ang preparasyon ng komisyon para sa May 12 elections sa kabila ng impeachment complaint ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Ang impeachment complaint ay natanggap na rin ng Senado. Sakalit uusad ang impeachment trial sa mataas na kapulungan ng Kongreso, ay uupong mga senator judge ang 24 na mga senador. 7 sa kanila ay mga re-electionist.
Hindi naman po yan related sa paghahanda ng COMELEC sa ating halalan at at the same time, kung yan man ay maaaring makakagambala halimbawa sa kanilang palagay para sa senador hanggang sa miyembro ng sanggunian, yan po political. As far as the COMELEC is concerned, it will not affect our preparations, it will not affect the conduct of the elections. Sakalit gugulong ang trial sa panahon ng campaign period at magkakaroon ng exposure o media mileage ang mga re-electionist na senador, sinabi ng COMELEC na hindi ito may kukonsiderang pangangampanya. Ang haba ng posibleng exposure nito sa mga balita ay hindi makakaapekto sa limit ng oras ng kanilang pangangampanya gamit ang telebisyon o radyo. Basta po ang isang personalidad, kahit maaaring siya ay nakaupo o ngayon ay tumatakbo, at siya ay naging parte ng balita dahil walang magagawa siya ang balita, yan po ay hindi kasama sa tinatawag na time allocation at the same time at hindi rin kasama doon sa kinakailang bayad o equivalent na amount para doon sa time na nilabas niya doon sa TV. So again, magkaiba po ang balita at magkaiba yung pagpopromote ng kanyang sarili. Kung talaga nagkataon lamang na siya parte ng balita, yan po ay hindi dapat i-take against him because that will violate the freedom of the press. Sa Senador Ronald Bato de la Rosa, una nang nagpalabas ang sentimiento sa timing ng pagpapasa ng impeachment complaint ng Kamara gayong panahon na ng kanilang pangangampanya. Ang daya nila, no? Gagawin kaming hostage dito para magiging judge ng impeachment court. Tapos sila, mangangampanya na. Kami dito ngayon, 24 of us will be sitting as judges of the impeachment court. So, hindi kami makapagpangampanya. Samantala, lusot na rin sa ikatlong pagbasa ng Senado ang panukalang batas nagpapaliban sa parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa Mayo 12. Sa kalat ito'y maging batas at maililipat sa ibang buwan o taon, mangangailangan ng magkahiwalay na pondo para sa naturang eleksyon. Ayon kay COMELEC Chief Attorney George Garcia, 2.2 bilyong piso ang kakailanganin nilang pondo para sa honoraria ng mga guro na magsisilbi sa naturang eleksyon at sa mga kagamitan na gagamitin sa halalan. 65% po ng gastos sa isang eleksyon, lagi yung bayad, honoraria ng ating mga guro, lalo pat hindi tayo papayag na hindi magkakaroon ang mga guro ng dagdag na honoraria katulad ng ginawa natin sa national and local elections. Siyempre kasama rin po dyan sa 2.5 billion, yung pong tinatawag na pag-iimprenta ng mga balota. Separate po ito na pag-iimprenta ng balota. At the same time, maglilist po muli tayo ng mga makina. Para sa BARM elections, mahigit 3,000 makina ang kakailanganin ng komisyon para sa 23 milyon na boboto. Ayon sa COMELEC, pagdating sa gagamiting makinarya sa BARM elections, maaari nilang maging option kung magpapalit pa sila ng bagong service provider o hindi. Sa kasalukuyan, ang service provider ng poll body ay ang South Korean firm na Mero Systems. Titingnan natin yung performance nila dito sa darating na halalan. To see is to believe muna tayo. Kaya nga po ang ginawa ng COMELEC, hindi tayo bumili ng makina ngayon. Nag-rent at list lang na tayo. Tingnan natin kung talagang maayos ba sila. Samantala, base naman sa update ng COMELEC, nasa mahigit 14 na milyong balota na ang kanilang naimprinta para sa national at local elections. Ang printing ng balota ay kasalukuyang ginagawa sa National Printing Office o NPO gamit ang 4 na Canon printing machines ng NPO at 2 HP printing machines ng Mero. 72 milyong balota ang target na maimprinta ng poll body hanggang Abril 14. Sa ngayon ay mahigit 57 milyong balota pa ang hinahabol na maimprinta ng komisyon. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahayal Margaret Gonzalez, SMNI News. Ayun na nga mga partner, ito kasing BARMM elections na ito, bakit kasi pinagpaliban pa ito? Sa totoo lang, dapat talaga sinabay na to eh. Kasi para isang gastusan na lang, mantakin mo, kailangan pa natin ng 3,000 makina para lang dyan. Bibili pa tayo, meron na tayong kontrata ngayon dyan sa isang Korean firm. Diba? Alam nyo, ang gastos nito, nagsayang na nga kayo ng, ng 100, ilang million yun, yung sinayang nila? 150 million dyan sa mga inimprentang balota na nagkanda-leche-leche na hindi nyo man pinapakita sa amin kung sinira nyo na ba, valid balot siya na. Yes. Pwedeng gamitin yan sa pandurugas, hindi nyo pa nga na pinapakita kung sinira na Eto na naman. Ewan ko, ba't ba nila kasi dinelay ito mga partner? Ano bang pinangahawakan nila dito? Yun nga para sa akin partner, baka mababa ang ratings nila dyan sa Mindanao kaya pinapabayaan, di ba? Pinapahirapan ang Mindanao.
Yung mga nagdaang surveys, lagapak talaga itong administrasyong Marcos dyan sa Mindanao. Kaya ito, nakikita ko dito. At ako, partner, natatawa ako dito. Nawala na yung balita na pinakialaman ng, di ba, yung isang balita, no, galit na galit yung isang taga Mindanao, si Mangudo Dato. Ayun, na pinapakialaman. Mangudo Dato ba yun? Ang patuan. Basta yun, na pinakialaman daw. Ang patuan, pinakialaman daw yung pera o yung election or politika ng BARM. Ito palang budget ng BARM, mas malaki pa sa budget ng Office of the President. Oo, partner. Namatay yun. Namatay yung balita na yun. Hindi na nila binabalita. Pero ito nga, natatawa na lang ako dito kay George Garcia. Sabi niya, magkaiba daw ang balita, magkaiba yung pagpupromote sa sarili. Ito lang sasabihin ko rin. Magkaiba rin ang salita at magkaiba rin yung gawa. Ang dami yung ang dami yung nilalatag ng mga batas, mga rules dyan sa COMELEC. Hindi nyo mapinapatupad na maayos. Higpitan nyo. Ngayon pa nga lang, may namimili na ng boto diyan sa Caloocan, may namimigay na 1,000. Meron ba tayong video dyan nung namimili ng boto? Diyan sa pakiplay nga natin mga partner. Pakiplay nga po. Napanaginipan ni Jay Guevara to. Ayan Jay, pasukan mo to. Pasukan mo. Ikaw bahala, Jay. Ayan kita mo. Sino yan? Ano di ba yun? to? 1,000. Imaginin mo naman, hindi ba? Ito ang problema ng madaming hipokrito maraming hipokrito mga bossing sa Pilipinas. Yung mga turo ng turo na ang mga Duterte corrupt. Ayan, ang ginagawa, alam nyo, buti na lang, nandito ako sa SMNI. Kung hindi, maliligo ng ng lambing sa akin to nuknukan ng mga hipokritong mga ito. Jay Guevara, nga to. Meron Sino pa yan to? yung kay Dan Fernandez. Meron din. Dalawa yan sila Meron din. Namimigay ng pera. Baka ito na yung Pero sabi naman daw ni Dan Fernandez, pera naman daw niya yata yun. Kahit na. Vote buying pa rin. Vote buying pa rin yun. Tanga ba siya? Ganun pa rin yun. Ito, yung katod ng ginagawa na to. Kahit hindi nila alam na naka-video. Kahit na pera ni Trillanes yung pinamimigay dyan, kung kahit kaninong pera yan, vote buying pa rin may tuturing yan. Mali yan. Namimigay ng pera pa rin pagka kumakamay. Tsaka ang pinaka dito, bakit walang action yung COMELEC? Yan. Ito lang. Ito yung pinaka dito, ito yung pinaka katanungan dito na ba't hindi ina-actionan ng COMELEC to, tinahayaan. Baka Yung sabihin mga naman ni Trillanes dito, hoy, hindi ako namigay ng pera, yung konsihal ko. Pero bakit hindi mo pinigilan? Hindi ba kasama mo tapos namimigay ng pera ba nangangampanya kayo? Anong klaseng magdalo ka? Yeah. Anong klaseng pagmamahal sa bayan meron ka kung ultimong mga kasamahan mo namimili ng boto at namimili ng simpatya. Pamimili ng boto to bribery to. Bribery Isa sa rules sa articles of impeachment ni VP Sara, yung bribery isa sa mga dahilan kung bakit nila ini-impeach si VP Sara. Tapos ito makikita mo yung mga kumakandidato namimigay ng pera. Yes. Ako po, nakakadiri po ito. Sa mga taga-Caloocan tandaan po ninyo pwede nyo kunin yung pera. Sayang din naman yan. Pero ganito lang po yan Huwag po kayong boboto sa mga taong namimigay ng pera. Bakit? Babawiin nila yan sa inyo, namigay ng 1,000 yan. Yan na ang halaga ng buhay mo sa loob ng 3 taon na magiging mga mayor, congressman, 6 na taon sa senador, 6 na taon sa vice president at sa presidente. O kung magkano yung tinanggap mo para doon sa, sa kandidato na yun at ibinoto mo siya, yun na yung halaga ng buhay mo sa mga panahon na yan. Kaya huwag kayong boboto sa mga taong namimigay ng pera, lalong-lalo na para iboto sila, magnanakaw sa inyo yung mga yan. Mga negosyante yan. Triple, baka 100 ulit ang nanakawin sa inyo yan. Ito pa isa may vote buying din dito sa Laguna. Nako po. Ayan. Humihingi po ako ng suporta sa inyo at ako naman bilang gobernador, may dala akong biyaya, walang hiya. Si Santa Claus pala to. O magbibigay ng benepisyo sa inyo. Ayan na hindi kayo uuwing luhaan. Yeah. Parang si Willie Revillame pala to nung nasa pa. Meron akong dalang pera. Sabi niya, wow, palakpakan yung mga dahil doon sa ibibigay mo. Matindi, Jay Guevara. Tsaka marami ng atraso ang COMELEC talaga. Huling-huli sa akto to, Jay. Yung sa 150 million na basura lang
Tapos etong mga kandidato na nagbo-vote buying, bakit ayaw nyo aksyonan to? Baka AI nyo, kasi to? bakit ayaw AI. yung AI Baka na AI naman? to. Anak ng Baka testing AI. sa AI yan. Baka AI to, Jay. Palagay ko AI din to kasi mabait yan si Dan Ang Fernandez. bait niya, nagwawalis nga yan Oo, eh. nagwawalis, Lumulusong sa naliligo baha. sa imburnal. Oo. Tsaka kinumpitensya nga ako nito, nagwawalis ako sa cleanup drive. Nagwalis din siya. Nagwalis din siya eh. Oo, tsaka namimigay ito ng dog food. Oo, Ay, dog hindi, food. bigas. Ganun. Nagbibigay Tsaka ng dog food. Naggugupit ito. Nagiging barbero to eh. Hindi, nagpapadyak to. Nagpapadyak din. Oo, nagpapadyak din. Ibang klase. Oo. Ito ang problema natin, partner, no? Pagka, ano talaga, no? Pagka malapit na ang eleksyon, may mga kumakain sa baso, may umiinom sa plato. Yung mga hindi nila ginagawa, nagagawa nila ngayon. Kaya ito, Comelec, no? Ang dami yung sinasabi. Ang dami yung nilalatag na batas. Hindi Isumbong daw sa kanila. Oo, Ayan, oh. hindi nyo naman pinapatupad. Ayan, no? Maliwanag na maliwanag na Pero- vote buying, pero hindi nyo naman sinisita, hindi nyo naman kinakasuhan. Pero in fairness, partner sa Comelec, kikilos sila pag may nagreklamo. Wala namang nagre-reklamo. Kung gusto ni Jay, pumunta na siya sa Comelec, reklamo niya na to. Ano magreklamo, Jay? Jay, reklamo mo na to ha. Para maimbestigahan na ng Comelec tong mga hipokrito na ito. Ang hilig manita ng dumi ng iba, yung pala sila kriminal. Pero may tanong ako kay Trillanes. Ano yun? Ano ba yung katas ng ICC? Oy, grabe ha. Tanong Tanong lang yan. naman yan, Tanong ha? yan. Oo. Pero ako, Wala namang hindi naman masama siguro. magtanong kung yan Hindi ba naman yung... siguro. Kung Yan ako ba yung ICC katas ng ICC? Bakit? May trabaho ba to ngayon si Hindi naman siguro, Jay, kung ako ICC, babayaran ko yan, walang utak. Hindi ko babayaran Hindi yan. naman ICC magbabayad sa kanya. O sino? Sino pa ba? Oy! At saka may ito, napanaginipan na naman si Mr. Dreamboy. isipin nyo maigi, kaso ng kaso. Diba? Si Banat Boy, kinasuhan, dahil kinasuhan yan. Tapos hanggang sa kung tas tumatakbo pang mayor. Biruin mo kagaya nga nung kung halimbawang 700 or 7 million. May nagsasabi dito, Jay, matagal na tong video na to kasi tumatakbong gobernador pa si Dan Fernandez. Gobernador ang tinatakbuhan niya ngayon eh. Gobernador ang tinatakbuhan niya ngayon. At saka even if, let's say for example, matagal na to. Ano yun? Wala nang bearing yung krimen na yun. Krimen yan. Pag bibigay ng pera. Bakit batas yung na yan. bakit nga yung kaso nga ni Totosin, wala na yung basura na. Matagal nang binasura yung kaso ni Pastor, bakit binuhay pa rin kung ganyan ang nyo mentalidad nyo sa mga ganyan. Hindi dapat kahit matagal na ilang taon na yan, kahit konsihal pa lang siya dyan, kung ginawa niyan, vote buying pa rin yan, lumabag pa rin siya sa batas. Tsaka yung ginagawa na yan, existing na yung batas na ipinatutupad Kung ginagawa na yan. noon, ginagagawin ulit ngayon yan. Daming daming bansag, administrasyong magastos, administrasyong bangag, administrasyong walang alam. Kaya, ewan ko ba? Bakit administrasyong hindi nire-respeto? Ewan ko ba? Ewan na Reaksyonan din natin, partner. Sige, sige. Reaksyonan din natin yung sinabi ni Speaker Romualdez na daw, lalabanan daw niya ang mga kampo ng kadiliman. Nakalimutan niya ata ni Speaker, ang haba ng sungay niya. Walang iya yung mga demonyo, lalabanan yung kadiliman. Ibang klase Patay mali siya kayong dalawa ni BBM Si BBM sinasabi, hindi daw alam to. Ikaw naman, labanan ng kampo ng kadiliman, walang hiya na Hindi, yan. baka yun, baka Boss Dada, kanya-kanya sila ng tribo sa pagiging demonyo. Baka tribong pula yung isa, tribong dilaw yung isa, tribong berde naman yung isa. Kaya siguro yun ang gusto nilang tsaka anak ng Teteng Elo, nakakita na gustong kalabanin ang kapatid niyang si Satanas. Ang lapit mo, Pero, matindi itong mga to. Ibang klase talaga itong mga mga politiko natin ngayon, Puros mga mambubudol. Alam nyo, gumraduate na tayo sa ganito, mga partner. Alam nyo, ito, sabi ko nga, di ba, i-unmask na natin at na-unmask na natin itong administrasyon na to at kung sino talaga ang nagpapatakbo sa administrasyon na to. Si Bongbong, wala kasi talagang alam. Yes. Baka hindi niya nalalaman Wala siyang alam. na wala siyang alam. Hindi, baka hindi niya nalalaman, mga partner, na akala
niya, kontrolado niya itong mga makakaliwa, pero ang hindi niya alam, siya na ang kinokontrol nitong mga makakaliwa. Yes. Itong mga ganitong gawain po ito ng mga makakaliwa. Komunista. Yung hindi kayo sumusunod sa batas, yung kayo ang batas, yung alam nyo, yung gusto nyo, yun ang tama, galawang komunista ito. Correct. Kaya sa totoo lang, nakakahiya ito Oo, sa mga uniformado. Baka mamaya niyan, sunod kayo ng sunod sa utos. Di nyo alam, yung utos pala na yan, ang gagaling mismo sa mga umaambos sa inyo sa mga kabundukan. Hindi sa posible mga, yan. sa mga kalaban ninyong mga terorista dyan sa kabundukan. Baka mamaya niyan, sila na talaga ang nagpapatakbo sa bayang Pilipinas. Takin mo, meron tayong batas. Tapos hindi sinusunod. Tapos yung lahat ng mga kalaban, nililipon. May Hindi ba? narinig ako, partner, ikaw ata yun na yung mga kaibigan mong army ata yun na dyan sa Camp Aguinaldo. Oo. Wala Wala na raw silang kalaban sa bundok. nandito na. O nahanap nila yung mga kalaban sa bundok, wala na. Nasa Kongreso na nandiyan pala. na sa Kongreso, nandoon na sila, mga nakaupo. Mga nakabarumpa. Ay, ang dami, Tuwan-tuwa, sige. Palakpak. Pumalakpak na to si si Panga. Ngiwi. Si Ngiwi. Sabagay, parang ano din to muntik Hindi, na. ano ata, inborn ata yan Pero yung mga ganyan na pag-itsura kasi hindi na yan binabalandre. Dapat Sabi- tinatago yan Nasabi nga niya, nakakabulok daw ang pangungurakot. Nakakapangit ang maging komunista. Tingnan mo. Yan. Totoo Hindi ka ba? dyan, Totoo naman, wala mo maayos-ayos, no? Tingnan mo si... Nakakadiri yan. Tingnan niyo si Martin Romualdez tsaka si Marcos. Ayan, tuwan-tuwa Ang- sila. ang babata Alam mo, pa, dati, pero- dati mas marami to sa Kongreso. Pero hindi sila ganito ka-powerful. Ngayon, iilan lang sila. Pero yung power Pero nila, grabe yung kapangyarihan Talo pa nila. mga pulis Oo, Ayan, pinapakulong si Grijaldo. Di ba? O, saan ka makakita? Kalaban ng gobyerno yan, pero nasa gobyerno, di ba? Pero nagtunga ko lang, partner, yung sinabi mo kanina, na yung sinasabi ni Martin Romualdez na lalabanan ng kadiliman, hindi daw sila naduduwag sa kasamaan. Lalabanan daw nila, hindi daw sila duwag. Wala naman nagsasabing duwag kayo, sinasabi nyo lang naman yan. Tsaka ito ang lagi niyang sinasabi, hindi daw sila magpapatinag, ngunit ang gagawin lang nila ay pagtulong at pagpapaangat ng buhay ng mga Pilipino. Parang hindi niya naririnig yung sinasabi niya Ito nga pagmamahalan ng mga basic commodities natin, hindi niyo magawa ng solusyon. Pero yung sinasabi niyo, ganyan pagka nasa harap kayo ng mikropono at nandyan kayo sa hall, nandyan kayo sa kongreso. Lumabas-labas din kayo sa palengke, lumabas kayo sa kalsada para naririnig niyo yung mga sinasabi niyo. Ang mga sinasabi nyo ay kabaliktaran sa totoong nangyayari sa ating lipunan. Tandaan nyo yan. Oo. At Jay, meron ka pa bang sasabihin? Yung si Bongbong. Ano yun? Bago na apelido. Ano na? Bongbong Walang Alam Junior. Ay, grabe talaga. Napanaginipan mo rin yan, ha? Hindi talagang yun na Dream. dapat. Talaga. Yun na dapat ang itawag sa kanya. Hindi na, wag na siya lagyan ng apelidong Marcos. Bongbong Walang Alam Hindi nga, Junior. baka nga yung Marcos, mapalitan na ng yung Season. salitang sinungaling sa diksyonaryo ng mga na Tagalog, baka maging Marcos na yun. Ikaw, Marcos ka. Ibig sabihin, sinungaling ka. Yes. Parang gagawin magiging ng- siya. Akala ko season Marcos ka, no? Bakit? Sinungaling ka Yun. Basta, akala ko season na yung ipapalit Bongbong season. Anak ni Joma season. Joma lang iya ka talaga. Yan yung napanginaginipan niya. Pero usapang PhilHealth tayo, mga partner. PhilHealth. Nakarahanda na raw tumalima ang pamunuan ng PhilHealth sa anumang magiging desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng petisyon na may kinalaman sa halos 70 bilyong piso na excess fund ng state insurer. Samantala, nangako ang bagong itinalagang pinuno ng PhilHealth na gagamutin nito ang mga problema sa tanggapan ng kanyang binansagang sakit ng ahensya. Si Cresilin Catarong magbabalita. Inumpisahan na ng Korte Suprema ang pagdinig patungkol sa petisyon na may kinalaman sa halos 70 bilyong piso na excess fund ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Kasama sa mga nagpetisyon, si Senador Coco Pimentel, One Sambayanan Coalition at iba pa na nais may deklarang unconstitutional ang paglilipat ng nasabing pondo sa National Treasury. Batay sa ulat, halos 60 bilyong piso na ang nailipat sa National Treasury kasunod ng inilabas na circular ng Department of Finance.
Kaugnay dito, sinabi ng bagong itinalagang President at CEO ng State Insurer na si Dr. Edwin Mercado na nirerespeto ng PhilHealth ang proseso na nangyayari ngayon sa Supreme Court. At anuman ang magiging desisyon ng SC ay nakahandaan niyang tumalima ang PhilHealth dito. Sa issue po nung 89.7 billion na binanggit nyo, sa kasalukuyan po, meron na pong proseso na nangyayari sa Supreme Court. May ongoing case sa Supreme Court and we will just abide by their rules and their decisions. Sa pagupo ng bagong hepe ng PhilHealth, ay nangako ito na tutugunan ang mga suliraning kinakaharap ng state insurer. Inilarawan pa ni Dr. Mercado ang PhilHealth bilang isang may sakit na nangangailangan ng agarang paggamot. So ako'y bilang manggagamot, parang tinitingnan ko rin po ang PhilHealth na may sakit. At inaalam ko rin po ano yung lunas. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, sinabi niya na kanyang aaraling mabuti kung ano ang mga prosesong kailangang baguhin sa state insurer upang tuloy-tuloy ang serbisyo at mapalawig ang benepisyo. Ang meron lang ho akong visibility, nakapost dun sa website ng PhilHealth, which is a bit dated kasi the latest audited financial statement is 2022. So bigyan niyo lang po ako ng oras para aralin po yung mga subsequent years. At Isinalaysay ni Mercado na titignan niya ang proseso na kung tawagin ay efficiency at tutugunan ang anyay nangyayaring wastage sa PhilHealth. Magsasagawa rin siya ng masusing pagsusuri kaugnay ng pagtatala ng mga financial report. meron naman pong standard accounting definitions yan. So yun po yung una naming i-define para yung reporting po ay malinis at transparent. Isa rin sa magiging prioridad nito ang pagsasaayos ng digitalization. Sa pamamagitan ng digital system sa Mercado, mapabibilis ang claim processing at mababawasan anya ang anumang fraudulent activities. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseline Catarong, SMNI News. Walang sakit ang PhilHealth. Alam mo kung sino may sakit? Yung mga kleptomaniac Yeah. na mga namumuno dyan sa PhilHealth na yan, mga boss. Yung mga makakati kamay. Dapat yun ang ginagamot. Oo, yun ang dapat ginagamot ninyo, yung mga kamay ninyo. Hindi nyo naman kasi kayang dalhin sa kabilang buhay ang mga pera na yan. Gusto nyo magnakaw na magnakaw. Kapag para sa tao, may sweldo na kayo eh. Kung gusto nyo ng mas malaking kita, huwag kayong pumasok ng mga sekretary sa gobyerno. Ano kayo, magnegosyo kayo, talunin nyo si Robinson, si Henry C, mga anak, talunin nyo, ganun. Para dumami pera nyo, wag nyong nakawin yung pera na hindi naman sa inyo. Kontribusyon yan ng taong ng mga manggagawa na balang araw, magkasakit sila, mga mahal nila sa buhay, magamit nila ito. Wag nyong kamkamin, puro kasi kayo kamkam. Yes. Mga partners, ano sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos? If I can remember, may sinabi siya dito na kahit wala daw allocation or subsidy itong PhilHealth, ay mas pagagandahin pa nila at dodoblihin pa nila ang serbisyo. Pwede ba magluto ng adobo walang baboy? Correct. So, papaano mo pagagandahin ang serbisyo na wala ka nang subsidy at ayon dito sa Supreme Court, ang PhilHealth, mga kababayan, ay bankrupt. Bankrupt. Supreme Court po ito. Paano hindi mababankrupt? Nililipat nila yung pera. Yes. Ito ang problema. Maraming utang ang PhilHealth. Imbis na sana binayaran no excess money na naipon dyan sa PhilHealth, inilipat nila doon sa hindi natin alam kung saan nila gagamitin. Alam nyo, tayong mga Pilipino, para tayo nagpupuno ng tubig sa isang timba na may butas. Nagpupuno tayo, parang naghihirap tayo nang hindi natin mapapakinabangan. Katulad nito, dahil marami ang makakating kamay na nakikialam, at ito ay sinabi pa mismo ng Supreme Court na ito ay unconstitutional. Now mga kababayan, huwag natin titigilan ito. 89 billion katulad ng sinabi ko. Ang 89 billion na yan ay kaya nang mag-alis dito mga informal settlers natin at lipat sa mga middle class na bahay, yung pang world class na bahay, at mabigyan sila ng kabuhayan. No? So, nasasayang po ang pera natin para tayo naglalagay ng tubig sa timba na may buta sa ilalim. Oo. Parang Jay. Alam nyo, walang mangyayari sa isang ahensya ng gobyerno kung bulok ang Pangulo, sistema ng Pangulo. Grabe. Tandaan nyo yan. Oo. Kasi kahit anong palit nandyan sa PhilHealth, Oo. katulad na lang yun eh. Sample natin.
Vice President Sara Duterte, DepEd Secretary, nagtatrabaho ng maayos. Office of the Vice President, pinagtatrabahoan nila ng maayos yung trabaho nila. Ginagampanan nila yung trabaho nila. Anong ginagawa sa kanila? Sinisira sila. Eh dyan sa PhilHealth, o sabihin na natin na ibalik yung pondo, tapos sisirain din ng nasa taas yung trabaho dyan, yung ginagawa dyan. Wala din. Kaya nga ang ano dyan, kung bulok ang sistema ng Pangulo, magiging bulok din ang sistema ng mga ahensya ng gobyerno. Kung ano yung puno, yun ang Yun ang bunga. bunga. Yan. Totoo yan, mga partner. At Diyos ko po, pera ng taong bayan yan. Katulad ng lagi nating sinasabi. Hindi, kasi nakita ko itong bungani ka doon dito. Tinitingnan ko sa Facebook kasi syempre, alam nyo man, tao tayo. Sabi niya rin, nakakatawa ang sinasabi ni Sal Panelo na kaya daw ini-impeach si Sara ay dahil para mapigilan ng pagtakbo sa 2028. Naku, napakalakas naman ng kanilang ilusyon. Wow. Walang boto ang mga Duterte at the most 5 million. Yeah, yun Wait ang sinasabi ko sa iyo kanina eh. Parang parang baliktad. Mas nakakatawa ka. Mamaya ka na magsalita. Larry Gadon, na-alleviate mo na ba? May nagawa ka na ba sa poverty alleviation? Puro ka dada, puro ka politika. Gawin mo yung trabaho mo. Sinusweldohan ka ng taong bayan para iangat mo ang buhay ng mga mahihirap. Comment ka ng comment tungkol sa mga nangyayari sa politika. Hindi naman yan ang trabaho mo. Dal-dal mo para kang aso. Alam mo, Larry Gadon, kung ako sa'yo, tanungin mo na lang yung amo mo kung bakit sila pabalik-balik sa Davao bago mangyari ang 2022 election. Tsaka, Diyos ko naman, 16 million ang bumoto kay PRRD. At tsaka, ko po, hindi nga nanalo si Bongbong Marcos kay Leni Robredo nung vice presidential race. Yes. Kung makapagyabang kayo na parang si Bongbong pa nagpanalo kay BP Sara. 32 million si BP Sara. 31 million si Bongbong. So, mayroong bumoto kay BP Sara na hindi bumoto kay Bongbong at lahat ng bumoto kay Bongbong, bumoto kay BP Sara. Hindi ba kayo marunong mag-mathematics? Larry Gadon, mahina talaga common sense mo no? Kung marami kayo, bakit di ka nila naipanalo? Uy, wala. Sabi ko nga sa'yo, kahit ba siguro mga kapamilya niyan, hindi boboto dyan Sira ulo may ewan ko ba? Ayan, napakalakas daw ng ilusyon. Mas matindi ilusyon mo. Diyos mio. Dapat tinubos din, hindi naging abogado to Hindi. Kaibigan to ni Mike Abe. Mike Abe. Oo, kaibigan. Parehas sila na may sarili mundo. Parang mga taga-alter universe yata itong mga to. Dapat ito, hindi naging abogado. Dapat komedyante. Magaling mag-comedy to. Ayop niyan, Jay. Ikaw na bahala rito. Sentensya mo na to. Mas nakakatawa to, 2 beses na disbar. Simple balat. Sabihan mo na mas tapos may sinasabi siya wala daw masyadong kay PRRD. Wala daw boto, 5 million 5 lang. million lang. Kaya pala, sabi nga nung nag-post na isa sa mga Duterte, palaging nandun yung mga boss mo sa Davao. Nung panahon ng eleksyon, pabalik-balik daw. Kahit daw madaling umagang-umaga, nandun na. No? So, sabi, yung sinasabi mo Gadon, dating DDS yan, di ba? Dating DDS yan, tumatagol siya. Ano yan Gadon, na yung sinasabi mo, balik yan sa'yo. Tapos sinasabi mo, mga bobo kami, mas bobo ka. Tingnan mo, saan ka nakita? First time in history sa Pilipinas, isang attorney na disbar ng 2 beses. Tawa ka dyan. Saan nakita ng ganun? Back to you. Hindi, pero sa totoo lang, kung titingnan mo kasi yung mathematics, ewan ko kung anong klaseng mathematics ang ginagamit ng mga to. Si PRD, nanalo yan, 16 million votes. Actually, landslide na yan, no? Yes. Nadoble ni VP Sara yan at 32 million. Bongbong Marcos only garnered 31 million plus. Yes. So mas malaki ang boto ni BP Sara. Paano nyo masasabi na natulungan kayo ni BP Sara? Natulungan nyo si BP Sara. Besides, hindi ka nanalo kay Leni Robredo. Yes. Tinalo ka ni Leni Robredo at yung amo mo at protesta pa nga yan, napakarami pa ng ginastos niyan, kumuha pa ng mga mathematician yan. Only, ang ending, talagang talo siya. Ito kasi logic dyan. Tinalo ng housewife.
Housewife lang yun, housewife. Para Cory Aquino lang ang dating ano. Samantalang ito, yung pangalan nitong mga Marcos na to, Nakatatak na. nakatatak na to at saka hindi pa ganito to noon. Hindi pa tuyot. Oo. Kumbaga Maayos na itsura. ayos pa siya noon. Lagi nang basa, kaya pala basa kilikili nito. Kasi lagi yan pag nag-speech, lagi basa kilikili. Hindi ba yung sinasabi ni Kati Binag? Yun ang tawag, residue tawag. Oo, doon. sabi ni si Kati Binag may sabi noon Oo, mga ano daw to, mga baskil daw lagi to kahit daw malamig ang panahon. Oo, mainit katawan Yun yung sinasabi natin na makikita mo natalo kayo kahit na anong ginawa ninyo. Hindi kayo nanalo kay kay dating VP Robredo. Yes. Housewife lang yun. Ang tagal-tagal nyo nang binibuild yung pangalan nyo. Hindi nga nagpolitika itong si Leni Robredo, hindi, nag-congresswoman naman. Nag-congresswoman siya bago nag-vice president. Pero tinalo kayo nung pasakay-sakay lang niya ng bus. Yes. Di ba? Tapos sasabihin ninyo na walang followings ang mga Duterte. Marami lang kayong mga comment diyan sa mga Facebook ninyo, post ninyo, Instagram, tsaka sa mga TikTok. Daming troll account, sir. Yes. Di mo ba alam yun? Actually, partner, ang sinasabi kasi nila, 16 million lang yung bumoto kay Duterte. Ito kasi yung logic doon. Nung panahon ni Duterte, 16 million lang kasi tinatamad na bumoto yung mga tao. Tinatamad na bumoto yung mga tao, hindi na sila nagre-rehistro kasi paulit-ulit lang naman, wala namang nangyayari sa Pilipinas. Nung dumating si Pangulong Duterte, midterm election, sa panunungkulan ni PRRD, ang daming nagparehistro dahil nakita nila maganda pamumuno ni President Duterte. Kaya nga nanalo si Bongo, si Senator Bato, dahil marami ang bumoto, marami ang nagrehistro. Nagtiwala ulit. Oo, nagtiwala ulit sa politika dahil kay PRRD marami nagawa sa Pilipinas. At nakita natin yan, yung sinasabi ko na mga nagparehistro, nakita natin yan ng 2022 election dahil nadoble yan. 32 million ang bumoto kay BP Sara Duterte dahil yan sa magandang nagawa ni PRRD na encourage yung mga Pilipino na magparehistro para bumoto at madagdagan yung mga politiko na katulad ang layunin ni PRRD. Ganun lang po Kung kasimple. di tumakbo si BP Sara sa kanila, baka si Leni Robredo kalaban niya. Baka na-disgrasya ka ni Leni Robredo. Nilalait niyo yung nilalait niyo yung 16 million vote ni PRRD. Ba't gadon? Naranasan mo ba yun? Tsaka ito, tingnan nyo ngayon, ba't hindi tumakbo si Gadon bilang senator? Matatalo siya. Alam nyo, matatalo siya, walang buboto sa akin. Tsaka mo naman nakita, ulit-ulitin ko to. Isang attorney, 2 beses na disbar. Di ba? Tsaka ito na lang mga partners. Kung talagang sinasabi niya na walang supporter ang mga Duterte, maraming supporter ang amo niya, ba't hindi ka tumakbo? Marami pala kayong supporter. Hindi sana Hindi, galing nga ni Marcos itong si Trillanes tsaka si Gadon, na pagsama niya. Dalawang bobo, magsama niya. Ang galing Magkagalit yan, magkagalit natin. Tsaka ito, hindi nyo napapansin, si Gadon, bata ni Marcos. Si Trillanes, bata ni Romualdez. Nagpapaligsahan din yung dalawang aso Actually, dalawang puto, Magka-level silang dalawa. Pares na pares sila. Parehas din sila na kahit tumakbo silang senator ngayon, hindi mananalo yung mga yan. Ayun na nga, siguro final message na para sa akin mga partner, dahil syempre, kulang na naman tayo sa oras. Para sa akin siguro kailangan gumraduate na tayo mga bossing sa mga ganitong klase ng mga politiko. Meron pong problema ang bayang Pilipinas. Hindi si VP Sara ang problema ng Pilipinas. Ang totoong issue po dito ay yung pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Ang totoong issue po dito, mga bossing, ay itong pera na blanco-blanco yung dyan sa GAA na pinirmahan ng presidente. Yun po ang totoong issue dito. Kaya minadali nila itong itong impeachment na ito dahil pinasasagot na sila at pasasagutin sila doon, mga bossing. Alam niyo naman, merong isinampang kaso sila Vic Rodriguez at pinasasagot na po sila. Konti na lang na panahon, mabibisto na po sila, mga bossing. Kaya nila ito ay pinush. Ngayon, hindi po si VP Sara ang problema. Problema ng Pilipinas ngayon, mahal na bilihin, mahal na pagkain, mahal na presyo ng kuryente, tubig, yung cost of living, hindi na akma sa sweldo ng taong bayan. At itong kriminalidad, droga,
at insurhensya. Nananalo na po ang mga komunista. Nakikita po natin dito sa Bayang Pilipinas, mga komunista na po ang mga namumuno dahil yung mga galawang komunista at yung gusto ng komunista na maging magulo ang Bayang Pilipinas ay nagkakatotoo na. Ito po ang pinakamasakit sa lahat. Gumraduate na po tayo sa ganitong klase ng mga politiko at ng mga nangangako sa atin kada eleksyon. Meron pong isang kandidato, mga partners, na ang kanyang vision hindi lang pang 3 taon, hindi lang pang 6 na taon. Yung kanyang vision pang matagalan. Lifetime. Oo, mapapakinabangan ng mga saling lahi at mga henerasyon, mga apo natin, mga anak natin, mapapakinabangan. Si Pastor Apollo Kibuloy, mga bossing, babaguhin po niyan ang landscape ng politika dito sa Pilipinas. Ang problema natin ngayon, corruption. Si Pastor Apollo Kibuloy isusulong yung war against corruption. Zero corruption, mga bossing. Napatunayan niya na yan. Posible yan, nagawa niya sa KOJC yan, kaya niyang gawin yan dito sa Pilipinas. Senador pa lang ngayon, pero malay mo, balang araw, sa kaloob ng Panginoon, one step at a time. Yes. Number 53, Pastor Apollo Kibuloy, number 1 nyo kagad yan. Huwag yung number 1 ha, kasi number 1 si Abalos yun. Walang silbi yun. Number Oo, 1 sa listahan. Visit yun eh. Huwag Number yun. one. Sa listahan Pastor, ninyo. number 1 kagad sa listahan. Number 53, hanapin nyo na kagad sa balota. Tantosan nyo na kagad. Tapos saka natin isa-isahin. Again, importante na ang mga mananalong senador ay kaalyado ng mga Duterte. Bakit? Pag natalo itong mga PDP, natalo sila Pastor Kibuloy, considered as impeached na yan si VP Sara. Kayang bayaran yung 200 plus na congressman. Yung 16. Kayang-kaya nilang bayaran yung 24 senador. Yes. Tandaan nyo yan. Kaya mag-iingat tayo, mga bossing, maging matanglawin tayo. Partner. Yan. Speaking of komunista, sino ba ang numero 1 na kalaban ng mga komunista? Walang iba, kundi si Pastor Apollo Kibuloy, President Duterte, VP Sara Duterte. No. Ang galit kay Pastor Kibuloy, galit kay Pangulong Duterte, galit kay VP Sara Duterte, ay kaalyado ng mga komunista dahil nasasaktan sila. Now, dito tayo sa realidad, mga kababayan. Nakikita naman natin itong katiwalian sa budget, 2025 budget, ay gumagalaw na po yan sa Korte Suprema. So, ibig sabihin, may probable cause, mga kababayan, dahil pinagpapaliwanag sila. Number 1 yan. Pangalawa, PhilHealth, mga kababayan, na natag as unconstitutional at ngayon, bankrupt na daw ang PhilHealth ayon yan mismo sa Korte Suprema. Pilit nilang pinagtatakpan itong mga malalaking balita na ito, mga kababayan, katulad ng may mga spy-spy, katulad nitong impeachment kay VP Sara Duterte. Napansin nyo ba? Nagkagulo tayo sa impeachment ni VP Sara Duterte. Pero it's a prank pala. Bakit? Hindi naman matutuloy ito eh. Dahil kulang na sa oras ang Senado, kahit bumalik pa sila sa June 2, hindi na mangyayari ito unless talagang gawa nila ng paraan na hindi sumunod sa batas ng Pilipinas. Nakatulad ng sinabi ni Boss Dada kanina, it's now or never. Gawin nating basihan ang impeachment kay VP Sara sa paggalaw or pag-unlad ng ating bansa. Dahil pag in-impeach si VP Sara Duterte, wala silang ibang aatupagin kundi ang impeachment na yan sa mga susunod na panahon. Marami tayong problema kinakaharap sa Pilipinas, kagutuman, krimen, at kung ano-ano pa na hindi na kinakaya ng isipan ng iba nating mga kababayan na nawawalan sa ulirat, lalo-lalo na, siyempre, yung mga gumagamit ng droga. Ang dami na naman ang problema natin, mga kababayan, nagsibalikan na naman sila. Now, ito na po ang pagkakataon natin para makaganti doon sa mga tunay na kalaban ng sambayan ng Pilipino. Yung gusto lang manggulo, guluhin ang gobyerno. Tayo hindi po tayo nanggugulo sa gobyerno, sila ang nanggugulo sa gobyerno nila. Bakit? Sila mismo ang sumisira sa gobyerno nila sa pamamagitan ng pag-impeach kay VP Sara Duterte. No? So, yung mga pumirma doon sa pag-impeach kay VP Sara Duterte, alisin nyo na yun sa listahan ninyo. Alisin nyo na sa listahan ninyo dahil
Katulad ng sinabi ni Boss D, considered as impeach si BP Sara Duterte, pag yan pa rin ang inupo natin. Now, doon naman sa mga hindi pumirma, huwag po tayong magpapalansi doon sa mga hindi pumirma dahil meron dyan na nagpi-play safe lang. Meron dyan, gumagawa lang ng diskarte para maipanalo nila yung laban nila ngayong 2025. No? Dahil sila yung mga tatakbo, lalong-lalo na yun dyan sa Davao. Siyempre, pag pumirma sila doon, makukulayan sila, magagalit ang mga taga Davao, hindi boboto sa kanila. Lalo silang malulubog. Kaya mga kababayan, gamitin natin ang kaisa-isang boto natin dahil dito sa eleksyon, dito lang po tayo nagpapantay-pantay. Yung mga bilyonaryo, mahirap, iisa lang, pare-pareho ang ating boto. Gamitin natin sa tama, iligay natin dyan yung may talino, yung may pagmamahal sa bayan, may pagmamahal sa Diyos at sa bansang Pilipinas. Isa na po dyan, number 1 natin. Huwag natin kakalimutan dahil si Pastor Apollo Kibuloy ay walang balak na tumakbo sa politika. Now, nakapag-create ang gobyernong ito ng need for Pastor Apollo C. Kibuloy to enter dito sa mundo ng politika. Now, iligay natin siya dyan. Dahil mga kababayan, si Pastor Apollo C. Kibuloy ay meron po kakayahan, nakita na natin yan. Mayroong talino at mayroong mga suporta na hindi pa natin nakikilala ngayon. Pero itong mga suporta na ito ang magpapadali sa trabaho niya at matutupad lahat ng mga ipinapangako niya sa atin. Dahil siya ay may tunay na may resibo. Bitin na tayo sa oras mga partner. Kita-kita po tayo ulit mga barateros dito lang sa SM9. Pagtawa palakpakan, pagbalibanatan. Ako po si Boss Dada. Ako naman, si Master Judea. At ako naman, si Jay Guevara. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Pinagtatanggol